Ay shout out sa lahat dyan sa ating mga suki na taga-subaybay sa ating video. Balik ulit ako. Nagbubulol na dahil sa 2 araw absent po ako sa aking mga reaction, sa aking mga dapat kong bigyan ng pansin itong mga video na napanood ko. Although hindi talaga ako nakapanood ng mga video noong 1 at saka 2 kahapon kasi dami talaga trabaho namin. Kaya gusto ko sana kahapon, gawa ng reaction, pero sobrang pagod. Siguro di na lang, pagbukas ko na lang kasi hindi rin ako makapag-concentrate na maayos kapag nag-react ako dito sa mga video ko napanood. Gawa ng galing tayo sa gawa ng galing tayo sa Holy Week, layo pa yun. Itong Undas. So, shout out po sa lahat na nanood ha. Salamat po sa inyong suporta. Ito yung video na napanood ko dito kay reaction na natin yung video ni Bongbong Marcos na dinalaw ang kanyang tatay sa libingan ng mga bayani. At alam naman natin na yung tatay niya kung hindi rin dahil kay dating Pangulong Duterte hindi ito maipalibing diyan sa libingan ng mga bayani kasi gusto na ni dating Marcos Senior na kapag namatay daw siya ay doon siya gusto ilibing sa libingan ng mga bayani. Hayupak na yun. Diktador na, tapos gusto pa doon sa libingan ng mga bayani. Ito yung video na reaction na natin ngayon. Papakita ko sa inyo. Galing ito sa kay Agos TV. Tahimik ang himpapawid sa libingan ng mga bayani noong November 2, 2025, pero sa social media, umaalingaw ang mga sigawan. Makalipas ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng First Lady Liza Araneta Marcos mula sa APEC Summit sa South Korea, dumiretso silang mag-asawa sa puntod ng yumaong diktador at dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr., isang tahimik na pagbisita na tila sentimental, ngunit sa mata ng publiko, hindi ito basta simpleng pag-alala. Ang tanong ng marami, paano nga ba magpasalamat ang anak sa taong nagbalik dangal sa pangalan ng kanyang ama, kung yun mismong tao ngayon ay nakakulong at pinapahirapan sa ibang bansa? Dahil kay PRRD, nandyan ka ngayon, iyan ang paulit-ulit na sigaw ng netizens online. Isang matalim na paalala na kung hindi dahil sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay baka hindi kailanman nailibing sa libingan ng mga bayani ang labi ng diktador noong November 18, 2016. Matatandaan, si Duterte ang nagbigay ng pinal na pahintulot para ilibing si Marcos Sr. doon, isang desisyong tinawag niyang hakbang para sa nationwide healing. Ngunit sa halip na pagkakaisa, nagdulot ito ng malawakang protesta, lalo na mula sa mga biktima ng martial law at human rights advocates na naniniwalang hindi karapat-dapat ang diktador na tawaging bayani. 9 na taon ang lumipas, bumalik si Marcos Jr. sa puntod ng ama, ngunit sa mata ng publiko, hindi na ito simpleng paggunita. Marami ang nagtanong kung anong klaseng konsensya ang mayroon ng kasalukuyang Pangulo na ngayon pinagbintangan na responsable sa kalunos-lunos na sinapit ni Duterte. Isa sa mga matinding reaksyon online ay mula kay Joy Cruz na nagsabing, dinalaw ng ingrato ang tatay niya sa libingan ng mga bayani. How does it feel na yung nagbigay ng dignidad sa tatay mo ay pinakidnap mong tang-ina mo kang bongbong ka? Samantala, ayon kay Keefe Chu, BBM and Liza visit the grave of PFEM. Maraming salamat sa video na to na ginamit ko rin to. So ito yung nakikita natin na komento nitong mga ginawa rin niya ng reaction. Kaya sabi ko galing naman tayo sa Undas. So ito yung gawa natin reaction kasi galing nga naman tayo siya ng Korea. Dumiretso pala to doon sa puntod ng tatay niya. At alam nga natin na itong si Marcos Sr. na ang tagal itong nakaburol sa nila sa bahay, naka-freezer na nga to sa bahay nila at nangyari pa to na nagreklamo sila noon na medyo mahal ang binabayaran nila sa kuryente kasi gawa nitong ni Marcos Sr. na nakaburol na doon sa Batak. So ilang presidente dumaan tapos hindi talaga ito napailibing itong dating presidenteng diktador. So dumaan si dating Pangulong Duterte na nagiging presidente, tinupad ang pangarap ni Marcos Sr. na mailibing sa libingan ng mga bayani. Kasi yan na ang protokolo ng dating Pangulo na kapag namatay,
ay ililibing dyan sa ano. Depende naman yan. Pero si dating Pangulong Duterte ayaw niya dyan sa libingan ng mga bayani. Magpalibing. Gusto daw niya doon sa kung saan yung nakalagak yung mga magulang niya, doon sa Davao, doon din siya. Pero itong mga Marcos, sa tagal na naka-freezer itong ano nila, yung tatay nila, ito si Marcos Sr. Di pinalibing ni Pangulong Duterte. So katakot-takot ang mga protesta noon na yung mga ayaw ipalibing to si Bongbong. Kaya ito sa tatay niya, ito si Marcos Sr. na katakot-takot na batikos ni Pangulong Duterte. Mga human rights, ayaw nila yun. Kasi nga daw, labag sa batas. Kasi dating diktador, doon ililibing. So si Pangulong Duterte, sinunod ang nakaano rin sa batas. So ngayon, si Pangulong Duterte, nasa The Hague. Tingnan mo ang ka-traidor nito ni Bongbong Marcos. Di kaya siya kinikilibutan nun. Di kaya tumatayo ang balahibo niya na habang naglalakad siya doon sa papunta sa libing ng tatay niya, di kaya naisip niya si dating Pangulong Duterte. So, imposible na hindi niya hindi niya maisip yun. Kasi tuwing undas noon, doon yan umuwi sa Batak para dalawin ang kanyang tatay. Doon sa naka-freezer pa lang. Pero ngayon, ang ganda ng musilyo. Nandoon yung mag-asawa, dinalaw na nila. So, hindi talaga natin masisi ang ibang mga tao na sabihin talaga na traidor. Kahit ako, matawag ko talaga traidor. Imaginin man naman yung tatay ninyo, naka-freezer na, ilang presidentin dumaan nga to si Fidel Ramos na sa mga Marcos, dikit sa mga Marcos, hindi nga kaya niya pa ilibing itong si Marcos Sr. Dang tapos itong pag yung wish nila na mailibing ang kanyang tatay sa libingan ng mga bayani, itong panahon na ni Pangulong Duterte. Controversial pa to. Tapos ngayon, ang mga human rights, may pumalagba sa mga Marcos na bakit hinuli itong si dating Pangulong Duterte? Wala. Pero nung pinalibing to si diktador na Marcos sa libingan ng mga bayani, grabe, katakot-takot, kaliwat kanan ang pagbabati ko sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ngayon, na si Pangulong Duterte nasa dahig na, wala ni isang human rights. Kasi gusto nila talaga doon dalhin, pati itong mga Marcos. Pero ang sakit, sa mga side ng mga Duterte, kasi tinupad ang kanilang gusto na mailibing. Nailibing pa yan, patago pa yan, ha? Hindi yan nilalabas sa media. Lumabas na lang sa media yan noong nailibing na talaga. Takot na takot sila noon na haharangin yun. Tapos ngayon, dinadalaw mo na yung tatay mo sa libingan ng mga bayani. Tapos si Pangulong Duterte di nga nakadalaw sa kanyang mga magulang na matanda na rin ngayon. Imagine ba naman, 80 years old na. So, ito na, papasok na naman yung winter. Sabagay, utom pa lang, sunod buwan, magwi-winter na dito naman. Katakot-takot ang lamig dito. Kakayanin kaya niya talaga umpisahan itong lamig na to. So, itong mga human rights ngayon, wala, tahimik. Pero pagpalibing nitong tatay ni Bongbong Marcos sa libingan ng mga bayani, grabe, wilga-wilga sila noon. Tapos, itong mga Marcos, tuwang-tuwa, nagpasalamat sila kay dating Pangulong Duterte. Talaga magpasalamat kasi kayo. Talagang gawin nyo yun kasi tatay nyo nandyan na nakalibing na, hero na. Kasi libingan ng mga bayani. Ngayon, ito si Pangulong Duterte, anong sabi ni Pangulong Duterte niyan? Hindi ako interesado. Pag ako ang namatay, hindi ako interesado dyan ako ilibing. Ba't dyan ako ilibing? Doon sa Davao ako magpalibing. Doon sa sa mausoleo ng mga magulang ni dating Pangulong Duterte. Pero itong si Bongbong Marcos, di pa siya di sa nasaktan din sa yung ginawa. Sabagay manhid na to si Bongbong Marcos . Sobrang manhid na talaga tong tao na to. Wala na siyang pakialam talaga sa nagpalibing sa tatay nila. Tinupad yung gusto nila, nandyan libingan ng mga bayani. Imagine ba naman, naka-helicopter pa yon, ha? Na paglibing nila, sila lang yun. Walang mga tao na side lang nila, sa pamilya lang nila nilibing.
yung paglibing ng tatay nila, pamilya lang nila. Tinatago nila yon kasi takot ma-expose sa media. Na-expose na lang sa media pero tapos na. Wala nang problema na ano na yun, na ilibing na yung tatay nila. Kaya ito yung ginawang topic kasi nga galing tayo sa undas, ang swerte ni Bongbong Marcos kasi yung tatay niya diyan na nila dadalawin, di kagaya dati bibiyahe sila ng Ilocos kasi nandoon yung tatay nila matigas pa doon sa pagka-freezer sa dinidisplay nila yan doon. Ngayon nandiyan na sa libingan ng mga bayan. Ang swerte ninyo mga Marcos kasi ito si Pangulong Duterte, kapag ito ang mawala, di naman natin alam kung kailan to mangyari. Huwag naman sana pang mangyari ngayon. Paano kung mangyari ni dating Pangulong Duterte dito rin sa ibang bansa? Payagan kaya nila to iuwi kahit man lang abo na o kahon na? Sabagay, si Pangulong Duterte ayaw niya yung nakakahon. Gusto niya abo ang dalhin daw. So, yan ang tanong ko. Itong sinapit ni dating Pangulong Duterte ngayon, hindi kaya kinikilabutan si Bongbong Marcos na naglalakad doon sa libingan ng mga bayani? Putsa ito, nilibing to dito yung tatay ko, itong dating Pangulong Marcos nandito sa libingan ng mga bayani dahil kay dating Pangulong Duterte. Sus Maria Joseph Marcos. Sana man lang yung gaba, tatamaan ka na talaga kasi sumusubra na talaga yung kasamaan mo talaga. Masama yan kasi hindi naman yan basta-basta na lang na dinala dyan yung tatay mo. Umabot pa kayo sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema nagbaba ng tawag nito, yung decision na pwedeng ilibing ang inyong tatay kaagad-agad. Sinabi ni dating Pangulong Duterte, dalhin nyo na yan doon. Pwede nyo nang ilibing yan. Tapos ngayon, ang igaganti mo kay dating Pangulong Duterte, ayon, pinakidnap mo. Pinadala mo sa dahig na walang kaabog-abog. Pero ikaw, ano kayang plano mo ngayon? Sana yung sinapit ng matanda, di mo rin sapitin yan ngayon, ha? Di rin yan magtatagal. Meron ka rin sigurong itatamaan ka rin ng lintik lang ng walang gandi, sabihin ko lang sa'yo. Kasi hindi talaga maganda tingnan. Sabi ko, ang swerte nito, naglalakad papuntang Musilio. Tapos yung nagpalibing yan, dating presidente, hayupak talaga to. Kaya di talaga masisisi ang mga tao na mumurahin itong presidente na to ngayon. Kasi wala talaga walang utang na loob, walang siya. Wala siyang iniisip na ngayon. Basta sarili lang nila politika. Pero yung presidente dati andoon, tikuskos na sa lamig dito sa Europe. Pero itong presidente na to, patuloy ang pagkangiwi.